Hi! Umagang kay ganda mga ka-Faith, Nax, family and friends, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Talaga namang pag sa Jesus ay ating kasama, ang umaga ay gaganda, ang buhay ay sasaya, dahil every gising is a blessing. I'm Deaconess Sharon, your devotion leader for today. Pasasalamat ko, alay sa'yo, O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko, Panginoon, puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo, O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko, Panginoon, puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo, O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo, O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Amen! Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan.
Nais ko pong basahin sa inyo ang mga talata mula sa Genesis chapter 22 verse 14 na siyang pagbabatayan po ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito. Ganito po ang sinasabi, "Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan." Amen. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Yan po ang ating topic for today. At alam ko po marami sa atin na ang patotoo ay iyan. Sa gitna ng kakapusan, lagi nating pangangailangan, lagi nating nakikitang ang Panginoon ang nagkakaloob, ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Ngunit balikan po natin ang mga kwento sa Biblia. Kailan ba unang naging buhay na patotoo na ang Diyos nga ang nagkakaloob? Sino ba ang nagsabing He is the Jehovah Jireh? Ito po ay matatagpuan natin sa kwento ni Abraham at ng kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Patutunghayan po natin ang kwento nila sa Genesis chapter 22. Nagsimula ang kwento sa isang kakaibang utos ng Diyos kay Abraham, na nag-utos sa kanya na ialay ang kanyang anak na si Isaac, yung kanyang promise son na matagal nang niyang hinihintay siya at ng kanyang asawang si Sarah, bilang isang handog na susunugin. Kaya nga kinaumagahan, nag-impake si Abraham ng kahoy at ng kanyang mga kutsilyo at sila ni Isaac ay nakalakbay patungong Moriah, ang lugar na tinutukoy ng Diyos na kung saan niya iaalay, gagawin ng pag-aalay. Nang malapit na sila sa lugar, tinanong ni Isaac ang kanyang ama, "Mayroon na po tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Nasaan ang ram or kordero?" Subalit taglay ang malaking pananampalataya at pagiging masunurin sa utos ng Diyos ang naging tugon ni Abraham sa kanyang anak. Ang Diyos ang magbibigay noon. Ang Diyos mismo ang maglalaan ng kordero para sa handog na susunugin, anak ko, ang tugon ni Abraham kay Isaac. Sa New Testament po, nabanggit kung bakit walang pag-aalinlangan na handang ibigay agad ni Abraham ang buhay ng kanyang anak. Sa Hebreo chapter 11, 17-19 ay ganito po ang sinasabi doon. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya't sa patininhagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Amen. Nang dahil sa kanyang pananampalataya, naganap ang milagro ng Panginoon. Nang makarating sa lugar na pinili ng Diyos, ipinakita ni Abraham ang kanyang pananampalataya at pagsunod sa pamagitan nga ng pagtatayo ng altar, paggapos sa mga kamay ni Isaac at paglalagay sa kanya sa kahoy. Subalit bago matapos ni Abraham ang paghahandog, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at naligtas nga ang buhay ni Isaac. Paglingon niya ay agad niyang nakita ang isang lalaking tupa na nasabit ang mga sungay sa sanga ng punong kahoy. Lumapit siya at kinuha ang lalaking tupa at inihandog bilang handog na susunugin sa halip na ang kanyang anak. Pinangalanan ni Abraham ang lugar na Jehovah Jireh, si Yahweh ang nagkakaloob, dahil sa mabiyayang pagkakaloob ng Diyos ng isang kahalili para kay Isaac. Pagkatapos noon, ang magandang bagay na nangyari pa ay muling kinumpirma ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham. Sa verses 15 and 18, mababasa din natin, ang sabi ng Panginoon kay Isaac, mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, "Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan na Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos." Amen. A blessing and obedience. Mga kapatid, ang kwento po na ito ni Abraham at Isaac ay hindi lang
patungkol sa pananampalataya at pagsunod. Bagkos ipinapakita rin ito ang walang hanggang biyaya ng Panginoon, ang kanyang patuloy na paglalaan, pagkakaloob sa bawat pangangailangan. Ang salitang Jehovah Jireh ay hindi ang Panginoon ay naglaan, kundi ang Panginoon ay magbibigay. God will provide. Hindi lang po siya kwento na nangyari noon, kundi patuloy pa rin siyang magkakaloob hanggang sa kasalukuyang panahon natin ngayon at sa mga darating pang panahon. Kapatid, ikaw ba ngayon ay nasa mahigpit na pangangailangan? Meron ka bang mga needs na kailangang matugunan? Maaring hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin upang makapag-provide ng mga kailangan mo. O maaring na-exhaust mo na lahat ng resources mo pero kulang at hindi pa rin sapat. Turn to God. Tumingin ka lang sa Panginoon at sa Kanya ay manampalataya at laging sumunod. He will provide. God will provide sa bawat pangangailangan. Makakaasa tayo na ang Panginoon ay laging may nakalaan para sa atin. My grace is sufficient. Maggagawa ng Diyos na pasaganahin kayo, pasaganahin tayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya kapatid, anuman ang pinagdaraanan mo sa sandaling ito, panghawakan mo ang mga pangakong ito ng Panginoon. Kung patuloy kang magtatapat at sa Kanya ay susunod, He will provide. God will provide. Ang Kanyang biyaya ay sagana, umaapaw, sapat na at higit pa sa ating mga pangangailangan. Ang kinin mo kapatid ang pangakong iyan. God is my Jehovah Jireh. Amen. Tayo'y manalangin. Hallelujah, our Jehovah Jireh, ang Diyos na laging nagkakaloob ng bawat pangangailangan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa patuloy naming pagtitiwala, pagtatapat at pagsunod sa iyo, lagi po kaming makakaasa na kami ay tutugunin sa aming mga pangangailangan. Lord, kulang po ang aming kakayahan, kulang po ang aming resources, lagi po kaming hindi sapat, Panginoon. Subalit sa kabila ng kakulangang ito, Panginoon, alam po namin na Ikaw lagi ang magbibigay ng kasapatan sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming dakilang tagapagkaloob. Hindi pa man binibigkas ng aming mga labi, minsan, Panginoon, tinutugon mo na at ibinibigay mo na sa amin ang aming mga kailangan. Lord, maraming salamat po. Sa sandaling ito, Panginoon, ang mga kapatid ko na kasabay na nananalangin sa inyo, meron po kaming iba't ibang kahilingan, meron po kaming iba't ibang mga pangangailangan. Nalalaman nyo ito, Panginoon. Alam nyo kung ano ang makabubuti para sa amin. Kaya naman, Panginoon, kami po ay nagpapakumbabang lumuluhod sa inyo at idinadalangin ang probisyon sa bawat pangangailangan, Panginoon. Katagpuin mo po, Panginoon, ang inyong mga anak, ang aking mga kapatid, Panginoon, sa pagtawag sa panalangin. Ikaw, Panginoon, ang magkaloob sang-ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Nawa, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na sa iyo ngayon ay dumudulog at tumatawag. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa araw na ito. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na sa amin ay magpala sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Nawa, mabigyan po namin ng ngiti ang iyong mga labi. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. Magkita-kita po ulit tayo every Tuesday and every day sa ganap na alas 7 ng umaga po yan. Thank you so much for joining and worshiping with us every day. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Bye!